Hangin. Yun na lang ang kaya kong habulin. Pakiramdam ko, lahat ng hangin sa loob ng maliit na opisina na yon ay sinipsip ng isang malaking vacuum. Ang dibdib ko ay sumisikip, ang mga kamay ko ay nanlalamig, at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso sa aking mga tainga. Isang dagundong na nagbabadyang mawasak. Sa harap ko, nakaupo ang demonyo na nakasuot ng barong. Ngumisi siya. Isang ngising hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang ngising puno ng tagumpay. At binitawan niya ang mga salitang gumuho sa aking mundo. Pasensya na po, ma'am. Final na po ang desisyon. Ang bahay at lupa ninyo niremata na ng bangko. Bawat salita ay parang yelo na tumusok sa aking puso. Siya si Ginoong Reyes, ang bank manager. Ang hari ng kanyang maliit na kaharian. At kami ang mga alipin na pinaluhod niya. Akala niya tapos na ang laban. Akala niya nanalo na siya. Ang hindi niya alam, ang orasan para sa kanya ay kasisimula ko palang paandarin. Sa paglabas ko ng pinto ng bangkong iyon, dala ang bigat ng pagkatalo, isang sumpa ang binitawan ko sa aking isipan, darating ang araw, luluhod ka rin. At hindi mo akalaing ang taong haharap sa iyo ay ako. Ako si Isabella Cruz. Para sa mga kasamahan ko sa Makati, ako ang babaeng kayang makipagsabayan sa kahit sinong lalaki sa loob ng boardroom. Bilang senior analyst sa isang kilalang investment firm, ang mundo ko ay umiikot sa mga numero, hostile takeovers, at mga kasunduan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Madalas, kapag pumapasok ako sa isang meeting, ang unang bumubungad sa akin ay ang mga tinging mapanuri. Biniyayaan daw ako ng gandang pang beauty queen, sabi nila. Pero sa mundo ng negosyo, ang gandang ito ay isang dobleng talim na espada. Kailangan kong doblehin ang talino, triplehin ang sipag, para lang patunayang hindi ako isang palamuti lamang sa kwarto. Pero ang tunay na ako, ang totoong puso ni Isabella, ay hindi nakatira sa malamig na salamin at bakal ng Makati. Umuuwi ito tuwing Biyernes ng gabi sa isang tahimik na probinsya. Doon, sa isang kalyeng may malalaking puno ng mangga, nakatayo ang aming bahay. Ang aming kaharian. Hindi ito mansyon. Isa lang itong simpleng bahay na may dalawang palapag, pininturahan ng puti na medyo kumukupas na, at napapalibutan ng hardin ng mga rosas at sampagita ni Mama. Pero para sa akin, ang bahay na iyon ay isang palasyo. Ito ang pamana. Ito ang pisikal na katibayan ng bawat patak ng pawis ni Papa bilang isang inhinyero, at bawat gabing walang tulog ni Mama sa pagtitinda sa palengke noong nagsisimula pa lang sila. Naaalala ko pa ang amoy ng bagong barnis na nara noong ginagawa ang hagdan, ang amoy ng jaspon floor wax tuwing Sabado ng umaga, at ang paboritong silya ni Papa sa sala kung saan siya nagbabasa ng dyaryo. Nang mawala si Papa, ang bahay na iyon ang naging huling yakap niya sa amin ni Mama. Bawat sulok ay may alaala niya. Kaya naman, ang manatili sa Makati ay isang sakripisyo, pero isang sakripisyong kailangan kong gawin. Para sa kanila. Ang lahat ng kinikita ko, ang lahat ng pagod ko, ay isang uri ng utang na loob. Isang pagbabayad sa walang katapusang pagmamahal at sakripisyo na ibinigay nila sa akin. Ang buhay namin ay naging simple, ako ang nagtatrabaho sa syudad, si Mama ang reyna ng aming maliit na paraiso. Akala ko, habang buhay na magiging ganito. Akala ko, ligtas kami sa loob ng mga pader na itinayo ng pagmamahal. Ngunit ang katotohanan ay isang magnanakaw sa gabi. At ang magnanakaw na ito ay may pangalan, Ginoong Reyes. Anak, pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi. Ang boses ni Mama sa telepono ay basag. Doon pa lang, alam ko nang may malaking problema. Ikwinento niya ang lahat. Ang mga buwang nahuhuli sila sa bayad sa bangko. Ang unti-unting pagkaubos ng kanilang ipon dahil sa napakamahal na gamutan ni Papa bago siya pumanaw. Hindi niya sinabi sa akin dahil sa hiya. Ayaw niyang maging pabigat sa nag-iisa niyang anak na abala sa sariling buhay. Sinubukan kong makiusap, anak. Doon sa manager kay Ginoong Reyes. Pero parang wala siyang pakialam. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na policy daw, rules daw, humihikbing sabi ni Mama. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking ulo. Policy. Rules. Para sa mga bangko, ang mga salitang iyan ay pader na itinatayo nila para hindi makita ang taong nasa kabilang panig. Hayaan niyo po, Mama.
Ako na po ang bahala dyan, sabi ko, pinilit kong gawing matatag ang aking boses para pagaanin ang kanyang loob. Uwi ako bukas. I will handle Mr. Reyes. Sanay po ako sa mga negosasyon. Trabaho ko po yan. Kinabukasan, armado ng isang folder na puno ng mga financial projection at isang puso na puno ng determinasyon, nagtungo ako sa bangko. Sa isip ko, ito ay isang simpleng corporate discussion. Ipapakita ko sa kanya ang aming plano. Magiging resonable ako. Pero sa pagbukas ko ng pinto ng kanyang opisina, naramdaman ko agad ang lamig. Hindi ito ang lamig ng aircon. Ito ang lamig ng kayabangan. At doon ko unang nakita ang taong sisira sa aming kapayapaan. Si Ginoong Reyes ay nakaupo sa kanyang trono, naghihintay. Mula sa kanyang malaking silyang katad, tiningnan ako ni Ginoong Reyes mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay maihalong pagkamangha at, kung hindi ako nagkakamali, pangmamaliit. Para bang sinasabi ng tingin niya, isang babaeng ganito kaganda, ano ang alam sa problema sa pera? Good morning, I'm Isabella Cruz, sabi ko, inilahad ang aking kamay, pinanatiling professional ang aking postura. Hinawakan niya ang aking kamay ng mas matagal kaysa sa nararapat. Ah, Miss Cruz. Ang ganda mo pala, Ineng, sabi niya, gamit ang isang salitang lalong nagpababa sa tingin niya sa akin. Maupo ka. Ano ang maitutulong ko sa isang magandang dilag na tulad mo? Binaliwala ko ang kanyang pambobola. Inilapag ko ang aking inihandang folder sa kanyang makintab na lamesa. Mr. Reyes, I'm here about Delay Family's mortgage. I've prepared comprehensive proposal for loan restructuring program. It's all in there, our current financial standing, give a personal income guarantee, and a clear payment schedule. It's a win-win solution. Kinuha niya ang folder, binuklat ito na parang isang basurang papel, at mabilis na isinara. Hindi man lang niya binasa. Sumandal siya sa kanyang silya, pinag-krus ang mga braso, at tiningnan ako na maihalong awa. Isang peking awa. Iha, sabi niya, lalo pang idiniin ang aming agwat sa edad at kapangyarihan. Ang bangko ay hindi isang palengke kung saan pwede kang tumawad. May mga patakaran tayo dito. Kung lahat ng kliyenteng may problema ay bibigyan natin ng ganito, saan na tayo pupulutin? I'm not asking for a handout, sir, git ko, pinipigilan ang panginginig ng aking panga. I am presenting a business proposal. My credentials and financial capacity are in that folder. I am a senior analyst for mergers and acquisitions. I understand how finances work. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Analyst? Magaling. Pero iba ang numero sa papel sa totoong buhay. Ganito na lang para hindi na tayo magsayang ng oras. Bayaran ninyo ang kalahati ng buong utang ninyo. In cash. Sa loob ng 10 araw. Kapag nagawa niyo yan, pag-uusapan natin yung proposal mo. Parang isang suntok sa sikmura ang kanyang sinabi. Kalahati. 10 araw. Alam niya. Alam na alam niyang imposible iyon. Ito ay hindi isang solusyon, ito ay isang insulto. Isang paraan para ipamukha sa akin na gaano man ako kagaling sa Makati, sa loob ng kanyang opisina, wala akong kwenta. That's impossible and you know it, nanginginig kong sabi. Nagkibit balikat lang siya, ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Policy, Miss Cruz. Kung hindi nyo kaya, baka dapat noon pa ninyo inisip yan bago kayo nangutang. Tumayo ako, naramdaman ko ang pamumula ng aking mga pisngi sa galit at kahihiyan. Kinuha ko ang aking folder. This isn't over, Mr. Reyes. Ngumiti lang siya. Para sa akin, tapos na. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang boses ng 2 empleyado na nagbubulungan. Kawawa naman yung mag-ina. Ilang beses na iyang pabalik-balik. Wala iyang pag-asa kay Sir. Parang tuwang-tuwa pa nga si Sir kapag may mga ganyang kaso. Doon ko naintindihan. Hindi ito tungkol sa pera o polisiya. Para kay Ginoong Reyes, ito ay isang laro. At nasisiyahan siyang manalo. Ang mga sumunod na linggo ay isang impyerno. Hindi ako sumuko. Ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman at koneksyon. Nag-apply ako ng personal loan sa 3 magkakaibang bangko. Lahat ay nadeni dahil sa laki ng existing mortgage na nakapangalan sa aming pamilya.
Kinausap ko ang isang maliit na credit cooperative sa aming probinsya. Naawa sila sa aming sitwasyon at, pagkatapos ng masusing pag-aaral, pumayag silang magbigay ng pautang, hindi sapat para sa kalahati, pero sapat para sa 6 na buwang advance payment, isang malaking halaga na magpapakita ng aming good faith. Puno ng bagong pag-asa, bumalik ako kay Ginoong Reyes. Ipinakita ko sa kanya ang letter of guarantee mula sa kooperatiba. Mr. Reyes, this is a substantial amount. This proves we are serious about paying. We can use this to start the restructuring process. Tiningnan niya ang sulat, pagkatapos ay tumingin sa akin. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Maghintay ka sandali, sabi niya at pumasok sa kanyang katabing kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya. Umupo siya at sinabing, pasensya na, Miss Cruz. Mukhang hindi tatanggapin ng bangko yan. Masyadong maliit na entity ang credit co-op na yan. Risky. May mali. Naramdaman ko. Kinagabihan, tinawagan ako ng manager ng credit cooperative. Humihingi siya ng paumanhin. Bigla raw tumawag si Ginoong Reyes sa kanila. Nagtanong tungkol sa kanilang financial stability at nagpahiwatig na ang pagpapautang sa isang high-risk na account tulad ng sa amin ay maaaring makaapekto sa relasyon ng kooperatiba sa kanilang bangko kung saan nakadeposito ang pondo ng co-op. Sa madaling salita, tinakot niya sila. Sinabotahin niya ang aming huling pag-asa. Doon ako tuluyang napaluha. Hindi na ito simpleng kayabangan. Ito ay purong kalupitan. Gusto niya kaming makitang bumagsak. At hindi nagtagal, dumating na nga ang aming pagbagsak. Isang hapon, habang abala ako sa isang mahalagang presentasyon sa trabaho, sunod-sunod na tumawag si Mama. Sa wakas, nang masagot ko, isang hagulgol ang narinig ko. Anak! Dumating na! Ang sulat! Ang notice of foreclosure. Ang mundo ko ay huminto. 15 araw. Iyon na lang ang natitira sa amin. Kinabukasan, nag-empake ako ng aking mga gamit at umuwi sa probinsya. Pagdating ko, ang aming bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Mama ay nakaupo sa silya ni Papa, yakap-yakap ang isang lumang picture frame. Wala nang pakiusap. Wala nang negosasyon. Ito na ang katapusan. Sinimulan naming ilagay ang aming mga buhay sa loob ng mga karton. Ang mga plato na ginagamit namin tuwing Pasko. Ang mga libro ni Papa na may mga sulat kamay niya sa gilid. Ang mga kortinang tinahi ni Mama. Bawat isang bagay ay isang patak ng luha. Isang alaala na pilit binubura. Ang bahay namin ay unti-unting nawawala ng kaluluwa, nagiging isang walang lamang espasyo na handa ng sakupin ng iba. Gabi. Ang sahig ng sala ay malamig sa aking balat. Nakaupo ako sa gitna ng mga bundok ng karton, ang aming buhay ay nakaselyo na sa tape. Si Mama ay nasa kanyang kwarto, marahil ay pagod na sa kaiyak. Ako naman, nakatitig lang sa dilim, pinakikinggan ang tunog ng mga kuliglig sa labas, isang tunog na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, pero ngayon ay parang isang pangungutya. Bigo ako. Ito ang salitang paulit-ulit sa aking isipan. Bigo ako bilang anak. Ang pamana ni Papa at Mama, ang bunga ng kanilang dugo at pawis, ay mawawala na lang na parang bula. At wala akong nagawa. Sa gitna ng aking pagdurusa, umilaw ang screen ng aking company phone. Isang email. Isang notifikasyon na karaniwan kong binabaliwala kapag nakalive ako. Pero iba ngayon. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking titik, Urgent and Confidential, Project Phoenix, Immediate Action Required. Dahil sa wala nang ibang magawa, binuksan ko ito. Ang mensahe ay mula mismo sa aming si. Maikli lang ito, pero mabigat. Isabella, dropping everything. I need you on this. Hostile takeover of Iki regional player. They're vulnerable due to a high volume of non-performing assets. We strike at market open tomorrow. Your lead analyst. Confidential data room link attached. Review immediately. This is our biggest play of the year. Kahit sa gitna ng aking personal na trahedya, naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline. Ito ang aking teritoryo. Ang pag-atake. Ang pagsakop. Nag-click ako sa link at na-download ang naka-encrypt na file.
Pagbukas ko nito, isang pangalan at logo ang bumungad sa akin. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Target Acquisition, Pinnacle Development Bank. Nanlamig ang aking mga kamay. Nanuyo ang aking lalamunan. Pinnacle Development Bank. Ang parent company. Ang nagmamay-ari sa bawat branch, kasama na ang maliit na sangay sa aming probinsya, kung saan naghahari-harian si Ginoong Reyes. Ang kumpanya ko ay bibili sa bangko niya. Isang hostile takeover. Ibig sabihin, paggising ng mga mayabang na executive ng Pinnacle Bank bukas ng umaga, wala na silang kapangyarihan. Ang lahat ng assets, lahat ng desisyon, lahat ng empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay mapapasailalim na sa aming kontrol. Sa aking kumpanya. Isang ideya, isang napakadilim ngunit napakagandang ideya, ang nabuo sa aking isipan. Tumingin ako sa mga kahon. Tumingin ako sa saradong pinto ng kwarto ni Mama. At tumingin ako pabalik sa screen. Ang babaeng umiiyak kanina ay biglang naglaho. Pinalitan siya ng isang analyst. Isang mangangaso. Isang mabagal, malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Game over, Mr. Reyes, bulong ko sa katahimikan ng gabi. The rules just changed. And now, I own the board. Kinabukasan, ang Isabela na nag-impake ng mga lumang damit ay pinalitan ng Isabela na nakasuot ng isang matalim na itim na power suit, stiletto heels, at isang ekspresyon na kayang magpayanig ng isang buong korporasyon. 9:00 ng umaga, ang anunsyo ay ginawa. Ang aming kumpanya ay opisyal ng nagmamay-ari ng Pinnacle Development Bank. Pagkatapos ng magulong emergency board meeting sa kanilang headquarters sa Maynila, tinipon ng aming CEO ang transition team. Our first order of business is damage control and asset assessment, sabi niya. We need to visit the branches, show them who's in charge, and clean house if necessary. Isabella, you will lead the operational audit teams. You have full authority. Start wherever you see fit. Ito na. Ang sandaling pinakahihintay ko. Tumayo ako, ang aking boses ay kalmado at puno ng otoridad. Sir, I recommend we start with an unannounced spot check on provincial branch. It's a small branch, but it has one of the highest foreclosure rates relative to its size. There are whispers of predatory practices. A visit from us would send a powerful message to the entire network that the era of impunity is over. Nagustuhan ito ng CEO. Excellent. Decisive. I like it. Go. Take whoever you need. Report back to me by end of day. Isang konvoy ng 3 itim na SUV ang bumabiyahe patimog. Sa loob, kasama ko ang 2 senior vice president at ang aming chief legal counsel. Walang nakakaalam sa kanila ng personal na koneksyon ko. Para sa kanila, ito ay trabaho lang. Para sa akin, ito ay hustisya. Nang huminto ang mga sasakyan sa tapat ng maliit na bangko, para kaming isang raiding team. Pagpasok namin, lahat ng galaw ay huminto. Ang mga teller ay napatingin. Ang mga kliyente ay napahinto. At mula sa kanyang opisina na maisalamin, lumabas si Ginoong Reyes, nagmamadaling ayusin ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang ngiti ay halatang pilit. Good morning, sirs. Ma'am. Welcome po. Hindi po kami na-inform na may bisita pala kami. Sabi niya, nanginginig ang boses, habang inaalok ang kanyang kamay isa-isa sa mga VP. Hindi pa niya ako nakikilala. O baka naman, ang itsura ko ngayon, makapangyarihan, malamig, napapaligiran ng mga bigating tao, ay napakalayo sa itsura ng babaeng nagmakaawa sa kanya ilang linggo lang ang nakalipas. We are from the new ownership, sabi ng VP. Pinnacle Bank has been acquired. We are the transition team. Doon, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Nakita ko ang eksaktong sandali. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, pinalitan ng isang maputlang kulay abo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nakilala na niya ako. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang purong takot. Ang aming legal counsel, na hindi alintana ang drama, ang nagtapos ng lahat.
And this is Miss Isabella Cruz. As senior analyst for M&A, she is in charge of the nationwide operational and ethical compliance audit. Your branch is her first stop. Ang bawat salita ay parang isang hampas ng martilyo sa kanyang mukha. Lumapit ako sa kanya, ang tunog ng aking takong ay umalinggaw sa tahimik na bangko. Tinitigan ko siya sa mata. Ang parehong mga mata na minsan ay nangutya sa akin. Mr. Reyes, sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. It's good to see you again. We have a lot to discuss. Specifically, your highly unusual foreclosure statistics. Tumingin ako sa paligid sa mga nakikinig na empleyado. Let's talk in your office. Or should I say my temporary office? Hindi siya makagalaw. Para siyang isang estatwa na gawa sa asin. Sa wakas, nanginginig siyang tumango at naunang maglakad, ang kanyang likod ay kuba na sa pagkatalo. Sumunod ako, at habang papasok sa opisina kung saan minsan akong pinaluhod, alam ko sa sarili ko, tapos na ang laro. Checkmate. Umupo ako sa kanyang silya, sa likod ng kanyang lamesa. Inilapag ko ang aking mamahaling leather briefcase sa ibabaw nito, sa parehong lugar kung saan ko inilapag ang aking desperadong proposal noon. Siya naman ay nakatayo sa harap ko, parang isang estudyanteng papagalitan ng prinsipal. Let's begin, sabi ko, binuksan ang aking laptop. First order of business. The foreclosure case of 1. Cruz family. File number 87C. I am issuing key corporate directive to halt and reverse this foreclosure, effective immediately. It is now under executive review for procedural and ethical violations. Ma'am. Isabella papakiusap na utal niyang sabi. It's Miss Cruz to you, putol ko sa kanya, ang boses ko ay matalim. And I am not here for pleas. I am here for documents. I want every file of every foreclosure you have processed in the last 2 years. I want all client communication logs. I want all your internal memos. You have 1 hour to produce them. Ang sumunod na 2 linggo ay ang paghukom niya. Gaya ng inaasahan ko, ang mga dokumento ay naglantad ng isang bulok na sistema na siya mismo ang nagtayo. Isang pattern ng paninila sa mga mahihina. Mga inirerekomendang pautang na sinadya niyang pahirapin para mas mabilis ma-foreclose, lalo na kung maganda ang lokasyon ng property. May mga ebidensya pa ng pakikipagsabuatan sa isang lokal na developer para mabili ang mga narematang ari-arian sa murang halaga. Iniharap ko ang aking kumpletong ulat na may daan-daang pahina ng ebidensya sa Executive Committee. Hindi na kailangan ng mahabang diskusyon. Si Ginoong Reyes ay tinanggal sa trabaho for cause, with no separation pay, at nahaharap sa mga posibleng kasong sibil at kriminal. Ang kanyang karera, na itinayo niya sa pagpapahirap sa iba, ay nawasak sa loob lamang ng ilang araw. Isang hapon, nakatanggap ako ng kopya ng kanyang termination letter. Binasa ko ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Pagkatapos ay tinawagan ko si Mama. Ma, hindi na po tuloy ang foreclosure. Atin pa rin ang bahay. Ang kanyang iyak sa kabilang linya ay hindi na iyak ng pighati. Ito ay iyak ng kaluwagan at pasasalamat. Pag-uwi ko ng weekend na iyon, ang mga kahon ay wala na. Ang aming bahay ay buhay na muli. Ang amoy na nilulutong hapunan ay sumalubong sa akin. Nakatayo sa hardin, habang pinagmamasdan ko si Mama na masayang nag-aalaga ng kanyang mga halaman, napagtanto ko ang isang bagay. Ang paghihiganti ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Ngunit ang totoong tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak si Ginoong Reyes. Ang totoong tagumpay ay ang makita ang ngiti sa mukha ni Mama, ang malaman na ang pamana ng aking ama ay ligtas, at ang paggamit sa kapangyarihang napasa akin para itama ang isang malaking kamalian. Ang ganti ay parang isang apoy na mabilis maubos. Ngunit ang hustisyang ipinaglaban mo para sa mga mahal mo sa buhay, iyon ang init na mananatili sa iyong puso habang buhay. At sa aming tahanan, sa wakas, naramdaman ko ang tunay at walang hanggang kapayapaan.